Mga kapatid, pumasok na nga kaninang alas 3 ng madaling araw ang Super Typhoon Inday sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para bigyan pa tayo ng mas malinaw at komprehensibong impormasyon kaugnay ng lagay ng panahon, kasama natin ang ating weather frontliner na si Alvin Pura. Alvin, nasaan na ang Super Typhoon na si Inday at gaano kalakas ito? Yes, Cheryl, kanina ang alas 5 ng hapon, ito ay huling namata ng Pag-asa sa layong 1,170 kilometers east ng Northern Luzon. Offshore pa po yan o nasa dagat pa po yan. Nasa Super Typhoon category pa rin yan. Bahagya po yan lumakas na nasa 195 kilometers per hour. Yung kanyang lakas ng hangin malapit sa gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot pa sa hanggang 240 kilometers per hour. Yan naman ay kumikilos pakanluran at bukas northwestward na yan sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa ngayon nga, Cheryl, hindi natin yan inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Ito po ay tutungo dito sa may area ng Taiwan at palabas ng ating area of responsibility sa darating na Sabado. Ito yung ating map, Philippine map, mga kapatid. At makikita natin habang papalapit sa ating bansa, itong si Super Typhoon Inday, ay talagang makikita mong mahahagip niya ang malaking bahagi ng bansa. No, sabi nga, kinlaro mo na hindi siya magla-landfall, pero gaano kalapit siyang lalapit sa atin at gaano kadelikado pa rin ang epekto nito sa ating panahon? Yes, Cheryl, bagamat hindi natin nakikitang mag-landfall nga itong bagyong si Inday, is napakalawak ng kanyang kabuuang diameter. Nasa lagpas 1,700 kilometers yung ating diametro. Kaya kahit po hindi yan mag-landfall or tumama sa lupa, mararamdaman natin yung panglabas na kaulapan yan at yung kanyang wind field at malalakas na bugso ng hangin dito sa Northern Luzon, kasama na dyan ang extreme Northern Luzon. Although hindi natin mararamdaman yung pinakamalalakas na hangin malapit sa gitna, meron pa rin tayong malalakas na bugso ng hangin. At kapag ganitong panahon ng habagat, mas makapal talaga yung ating mga kaulapan at hangin sa ibabang bahagi nito dahil doon sa inflow ng ating hangin o yung ating southwest monsoon. At maliban nga doon sa direct effect na binabanggit natin ngayon is, kung mapapansin nyo dito sa ating wind map, mararamdaman din natin yung habagat o yung hangin mismo ng habagat sa malaking bahagi nating bansa. Mag-i-extend pa yan hanggang dito sa Mindanao. Yan ay mga breezy at mga pabugso-bugsong hangin din. Puntahan muna natin dahil itinaas na po ng Pag-asa, mga kapatid, ang Tropical Storm Warning Signal number 1. Saan-saang mga probinsya ito, Alvin? Yes, Cheryl, dahil nga papalapit na itong ating bagyong Inday dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme Northern Luzon, nandyan po yung ating mga tropical cyclone wind signal. Kasama na dyan ang ilang bahagi dito sa may Catanduanes. Nakataas nga yung ating signal number 1 dito sa mga areas ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, Aurora, kasama po dyan ang Catanduanes dahil medyo nakausili ang part ng Bicol region na yan. Quirino, Ifugao, Ilocos Norte, Mountain Province at Abra. Ayan. For now, mga kapatid, ang sinasabi nga, ayan,